Magsitayo na po ang lahat. Umawit ng bagong ibig, papurihan, Diyos ng pag-ibig, sa pag-ating gunitain, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat ay inaanyayahan, makasalo sa pagdiriwang. Pag-ibig niya ay walang hanggan, banal man o makasalanan. Umawit ng bagong ibig, papurihan, Diyos ng pag-ibig, sa pag-ating gunitain, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ligid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos na iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makakamta namin na iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, bagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam mo na ang lahat ng bagay, kahit paanong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamali ka at nakapagbunton ng pilak at ginto. Sa iyo ngang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pinili mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa ilalim ng walang hanggan.
papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos. Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko ng sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway, ay maghambog at sabihin, Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na puon. Itinatakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pa makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad na marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng mga tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano naman po ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus,
Tandaan niyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay lulukdok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino man magtiis at iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap na makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli ang magiging una. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at sa lahat ng nanonood sa ating social media platform. Kung titignan nyo ang sarili natin, kung titignan nyo ang katabi nyo, masama po bang may cellphone? Masama po bang may relo? Masama po bang may damit, bagong damit? Masama po ba sa mga babae na may hikaw? Masama po ba na tayong malalabo ang mata, may salamin? Masama po ba? Masama po ba sa mga nagsisikap, nagtitipid at nag-iipon ng pera sa bangko? Masama ba ang may libreta de bangko? Masama ba na magkaroon ng sariling bahay, sariling kabuhayan? Siyempre ang sagot, hindi. Hindi galitan Diyos sa kayamanan. Hindi galitan Diyos sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa atin. Nais ng Diyos, hindi tayo maghirap. Hindi nais ng Diyos na magdusa ka, magdusa ako, maghirap tayo. Hindi niya nais yan. Kaya nga, meron tinatawag na biyaya, meron tinatawag na grasya, meron tinatawag na pagpapala. Kung may damit ka, grasya. Kung may relo tayo, biyaya. Kung meron tayong kakainin, pagpapala. Kung meron tayong sariling tahanan, grasya ng Diyos. Kung meron tayong kabuhayan, biyaya ng Diyos. Kung may sapatos tayo, damit, biyaya ng Diyos. Lahat ng meron tayo, galing sa Diyos. Hindi masama na meron tayo sa buhay. Ano ang masama? Ang maging alipin na mga bagay na meron tayo sa buhay. Na para bagang ang buhay mo'y umiikot lang sa cellphone mo. Na para bagang ang buhay mo umiikot lang sa libreta de bangko mo. Na para bagang ang buhay mo umiikot lang sa iyong bahay. Lahat ay galing sa Diyos. Lahat ay biyaya niya. Kaya kung ano meron tayo sa buhay, biyaya ng Diyos. Alam nyo, nang pinanganak tayo, sa totoo lang naman, wala. Meron na po ba ditong pinanganak na paglabas niya sa nanay niya, may ipin na kagad? Halos ipin wala tayo. Halos lahat wala tayo. Pinanganak tayong walang-wala. Pero tingnan niyo yung katabi niyo ngayon. May damit, may bag, may salamin, may cellphone, may relo, may laman ng bulsa, kahit konti. May sapatos. Nung pinanganak ka ba, meron ka na niyang suot-suot mo ngayon? Wala. Ngayon, meron na tayo. Tanda ng pinagpapala tayo ng Diyos. Kaya, hindi porke wala tayo sa buhay, siguradong langit ka na. Hindi porke mahirap tayo, siguradong langit ka na. Hindi naman porke meron tayo sa buhay, siguradong langit ka na rin. Hindi yan ang pinupunto ng Diyos. Pinagpapala niya tayo, binibiyayaan. Ngunit ang mga biyaya at pagpapalang meron tayo, hindi dapat maging alipin tayo ng mga bagay na ito.
Ano lang ba ang nire-remind sa atin ng Diyos para sa araw na ito? Isipin natin. Kasi yung mga meron ko minsan, yung mga umangat sa buhay ko minsan, parang baga, ang lahat ng bagay may presyo, may halaga. Para bagang lahat may presyo. Parang lahat nabibili. Subukan niyong umiti dyan sa katabi niyo. May bayad ba ang ngiti mo? Ha? Wala. Pag yung bang asawa niyo ngumiti, ang sabi niya kagad sa iyo, 50 pesos. Yung misis mo, kung nagluto, sinabi ba niya sa iyo, 120, service fee. Hindi lahat ng bagay sa mundong ito may perang halaga. Alam nyo yan. Alam na alam nyo yan, kahit hindi ko sabihin. Maging ang pagdarasal natin, walang katumbas na salapi. Ang pagkatao natin, pagkatao mo, walang katumbas na salapi. At kailanman, hindi ka mabibili at kayang bilhin ng salapi. Ito yung gustong paalala sa atin sa pagninilay natin ngayong umagang ito. Na hindi lahat ng bagay may katumbas na halaga ng pera. Dahil maraming nakaangat sa buhay, nakakalungkot nakakalungkot. Pinagpala na ng Diyos, naka-abroad na, kumita na, kung kailan nagkaroon, naging matapobre. Kung kailan umunlad ng lait ng kapwa. Binigyan tayo ng Diyos para gamitin natin sa kabubuti natin at ikabubuti ng kapwa natin. Napakarami ko ng na-meet na tao, nakasalamuhang tao. Noong nagkaroon ng posisyon, akala mo kung sino. Noong nagkapera, kulang na lang bilhin pati kaluluwa mo. Tinatawaran niya ang lahat ng bagay. May mga ganyan tao po. At marami na akong nakitang ganyan. Naka-abroad lang, kumita lang ng konti. Kala mo nga, may-ari ng Amerika kuminsan at Europa. Pag dumating, parang kalamong kung sino. Nakatungtong pa rin tayo sa lupa. At yan ang nais ng Diyos na ipaalala sa atin na ang biyaya at pagpapala niya ay hindi dapat maging dahilan para tumbasan mo ng salapi ang iyong kapwa. Hindi po nabibili ang lahat ng salapi. Ang kaligayahan natin hindi nabibili ng salapi. Ang katapatan natin ay walang katumbas na salapi. Ang pananampalataya at paglilingkod natin sa Diyos, walang katumbas na salapi. Pinapaalala yan ng Diyos sa atin ngayon na hindi lahat ng bagay may katumbas na salapi. May mga taong di nagsisimba. Walang oras magsimba. Walang oras. Puro kabuhayan. Puro pera. Nakapokus sa kanilang yaman. Siguro naman kayo rin, marami na rin kayo nakitang tao na walang oras magdasal, pero may oras kumita ng pera. Napakaraming ganyan tao. At nais ng Diyos, wag lang tayong pumokus sa pagkakakitaan natin. Pumokus din tayo sa ikaliligtas ng kaluluwa natin. May mga kilala ba kayo na takot maghirap? Sabi ko kanina sa inyo, sino ba ang pinanganak dito na may ipin na? Sino ang pinanganak dito may damit na? Bakit ka matatakot na mawala ang lahat ng bagay na alam mo naman na wala ka ring dadalhin kapag lumisan sa mundong ito? Bakit maraming tao natatakot mawalan? Sa totoo, hindi tayo nawawalan at mawawalan. Isang patunay na lumitaw tayo sa mundong ito, walang-wala. Tumingin ka sa oras na ito kung anong meron ka. Sobra-sobra. Di ba naalala nyo yung sabi ko sa inyo rito dati? Tingnan nyo yung tiyan nyo. Naalala nyo? Tingnan nyo yung tiyan nyo.
Tingnan nyo yung gilid nyo. Tingnan nyo kahit yung baba nyo, doble na. Ano ibig ko sabihin? Halos lahat tayo dito may bilbil. Hindi mo ba alam kung ano yung bilbil mo? Extra grace of God. Dahil sobra-sobra ang grasya na ng Diyos sa'yo, ayan na. Sumobra na. Naging bilbil na at taba natin. Sobra na. Alam nyo yung ating kanta, Seek thee first the kingdom of God. Bakit ka matatakot mawalan? Ano sabi ng Diyos sa Ebanghelyo ngayon? Unahin mo ako ang kaharian. Ano ipapalit niya? Daan-daan, libo-libo ang kapalit ng iniwan mo para sa akin. Kung naalala nyo ang propeta Job o si Job, hindi ba sinubok ng Diyos? Iniwan ang lahat. Asawa, anak, kinuha ng Diyos. Kayamanan, kalusugan, kinuha na ang lahat. Ano na siya? Halos parang patay na, pero nanatiling tapat sa Diyos. Ano nangyari? Ibinalik 7 ulit ng Diyos ang nawala sa Kanya. Kaya ano ikatatakot mo? Hindi tayo pababayaan ng Poong Jesus Nazareno. Hindi tayo pababayaan niya. 7 ulit ang ibabalik niya sa iyo. Huwag kang matakot mawalan dahil hindi ka mawawalan. Matakot ka kapag nawala na ang kaluluwa mo sa grasya ng Diyos. Doon ka matakot. Pero hindi tayo mawawalan. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabihin niyo sa kanya, hindi ka mangangayayat. Sabihin niyo. Hindi ka mangangayayat. Hindi mawawala ang grasya sa iyo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mawawala ang grasya sa iyo ng Diyos. Hindi. Hindi ka niya papabayaan. Huwag lang mo siyang kalilimutan. Unahin natin ang Diyos. Siya lang. Huwag material na bagay. Bumabaha. Nakita niyo ang ulan kahapon. Ano saysay ng rep nyo na nalubog sa baha? Ano saysay ng mga sasakyang nalubog sa baha? Pero ano saysay mo na nakaligtas sa baha? Di ba? Buhay ka pa. At yung buhay na yan ang iniingatan ng Diyos. At dapat tayo magpasalamat dahil iniingatan pa rin tayo ng Poong Jesus Nazareno. Sa ating pagninilay ngayong umaga, hiningi lang ng Diyos na huwag tayo maging materyoso. Simple lang yun. Huwag kang maging materyoso. Higit sa lahat, maging makadiyos. Lagi kong naririnig, mukha kang pera. Naririnig nyo ba yun? Mukha kang pera. Ang sakit sa tenga. Tingnan nyo yung katabi nyo. Kung mukhang 500. Sa akin kayo nakatitig. Tingnan nyo yung katabi nyo. Kung mukhang 50 pesos. Tingnan nyo. Hindi, di ba? Tumingin kayo sa Nazareno. May mata, may ilong, may bibig, may kamay, may paa. Ang 50 pesos ba may kamay, may paa, may muka, may ilong, may bibig, may tenga? Wala. Tumingin ka sa katabi mo. Kamukha ng Diyos. May mata, may ilong, may bibig, may tenga, may kamay, may paa. Sino ngayon ang kamukha natin? Ang Diyos. Kaya tayo nilikha sa wangis ng Diyos. Wala pong nilikha sa wangis ng 50 pesos. Walang nilikha sa wangis ng 20 pesos. Walang nilikha na mukhang pera. Ang lahat ng nilikha, mukha ng Diyos.
Tingnan nyo yung katabi nyo ulit. Huwag akong titigan nyo. Kawangis ng Diyos. Di ba? Kaya huwag kayong papayag na tatawagin kayong mukhang pera at hindi tayo kailanman magmumukhang pera. Ano wangis natin? Wangis ng Diyos. Kamukha ka ng Diyos. Sabi nyo nga sa katabi nyo, kamukha ka ng Diyos. Ano? Mukha kang pera? Ano sabi nyo? Kamukha ka ng Diyos. Yan ang totoo po. Sa haba ng sermon ko ngayon, lumabas kayo sa simbahang ito, isa lang ang tandaan nyo, kamukha ka ng Diyos. Wala nang iba. Tandaan nyo lang yon. Hindi ka mukhang pera. Mukha ka ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ng tukso na material na bagay at kasiguruhan. Ang itutugon po natin, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan, ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sama natin sa ating panalangin ang mga kababayan nating naapektuhan ng habagat, ang mga nawalan ng tahanan, kabuhayan, ang mga nahihirapan, ang mga lumubog sa baha, ang mga nagkasakit, ang mga namatayan, ang nawalan ng kanilang kakainin, ang lahat ng naapektuhan ng habagat, nawa sa pamamagitan natin, maramdaman nila ang kalinga ng Diyos. Gayunay pagdasal natin ang mga may sakit para sa kanilang kagalingan, kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay, at sa lahat ng intensyon na inalay sa misang ito, sa mga pasasalamat at mga kahilingan, manalangin tayong lahat sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mitiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna at muli tayong lahat. Kunin mo ang alay kong tinapay, nagmula sa butil ng buhay.
iniaalay sa'yo habang naway pabanalin at iyong basbasan. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo'y iniluluhod. Kalugdan mo mga munting handog, tanda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong hapag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo mga alay upang maganap ang pagpapalitan na iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na ito, na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan, kinalugod mong likayinan sa libutan na iyong pinagbabagot dinarangal. Sa pamagitan na iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob na iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ay iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, yan banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos sa hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo Pagbunin na po natin ang ang lahat. misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, parang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo naming Papa at ni Jose naming Obispo tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig na mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago mali sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry, organization, HDN, at mga deboto po ng mahal na poong Jesus Nazareno na sa darating na Agosto 19, 2026, araw po ng Miyerkules, bukas po ito, darating sa ating dambana ang Pilgrim Relic ni Saint Charbel Marklove. Narito po ang schedule ng mga gawain. 12:10 p.m., misa po sa pagtanggap. Susundan ng healing service, anointing of oil, at veneration of the relics. 6 p.m. po, misa sa pag-alis. Susundan muli ng healing service, anointing of oil, at veneration of the relic. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa at dumalo. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor
at pambansandang bana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo'y aming pinagsaluhan. Niling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makakamtanawa namin ay iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kami maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo namin malwalating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati